Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. O sabi dito sa balita ng Philstar, no holiday visits for Duterte. Detained the former President Rodrigo Duterte will be spending Christmas and New Year without his family following the ICC rules barring visitation during the holidays. Duterte's youngest daughter, Veronica or Kitty, confirmed the news on vlogger Alvin, saying that she had informed her father about it. He just learned of it a while ago. Honestly, he was quiet, disappointed when I told him that we could not visit on the days which are Christmas and New Year. But I did tell him that I'll just wait for him there in shout or something. I told him that we are close. We're just close. We are outside. His family, Myra, my mother, and I will be outside along with his Filipino supporters and also obviously his foreign supporters, sabi po ni Kitty Duterte. Ang sisiin nyo kasi, si Bato de la Rosa. Kasi si Bato de la Rosa, hindi niya pinaninindigan yung kanyang mga sinasabi na mahal niya si Tatay Digong niya. Abang sinasabi niyang mahal na mahal niya si Digong, ayaw man niyang samahan. Hindi ba? Kaya hindi ka panipaniwala yung mga sinasabi ni Bato de la Rosa. Kung totoo niyang mahal si Digong, di sana welcome sa kanya yung ICC. Hindi yung yung warrant of arrest mula sa ICC na isi-serve ng Interpol. At siya sana dapat ang nagsabi, i-serve na ninyo yung warrant of arrest. Nabalitaan pa lang, hindi pa nga po confirm na ang sabi may ICC warrant. Biglang nagtago na si Bato. Ayan tuloy, mag-spend ng Christmas itong si Digong, pati New Year, nag-iisa sa kulungan. Ganon din si Bongo. Ang dapat i-request na ninyo na hurry up ICC. I-release na ninyo, i-serve na ninyo yung warrant of arrest para sa amin na dalawang senador, si Bongo at saka si Bato, para masamahan na si Tatay Digong sa susunod pong Pasko. At least ngayon, di sige, wala pa yung warrant of arrest. O di walang kasama si Digong pati New Year. Kawawa naman si Digong. Ingawan niya talaga, Mr. Maravillas. O di ba? Sabi niyo walang iwanan. Pagkatapos, yun pala mag-iisa man lang doon si Digong sa kulungan. But anyway, huwag kayong mag-alala. Yung mga sabit sa flood control, nasa kulungan na rin. Yung mga sabit sa flood control. At karamihan dito, yung sa previous administration, doon sila tumiba. Tulad ni Sara Diskaya. Di ba? Ayan o. Arestado sa flood control mess, Sara Diskaya, contractor, Roma Rimando, Saint Timothy Construction Corporation President, 6 na opisyal ng DPWH Mimarupa at 8 opisyal ng DPWH Davao Occidental. Nakakulong sa Senado dahil sa contempt si Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza, Curly Diskaya. Wanted ng ang ilan pa sa personalidad gaya ni dating Representative Saldico at ilang tauhan ng mga kumpanyang inuugnay sa kanila. So ang iniintay ng mga nakita niya magpapasko na, bukas Pasko na, wala pang mga senador, congressman. Si Saldico nga po may warrant of arrest, kaya lang hindi pa manahuli. At yung mga senador, may case build up na sa kanila. At sabi po ni Juan kasi, ang sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, basta i-file ni Boying, 99% makonvict yung tao. Department of Interior and Local Government Secretary John B. Crimolia expressed full confidence in his brother Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya, saying that cases to be filed in connection with alleged anomalies in flood control projects are expected to result in convictions. In an interview, Rimulya stressed that the Ombudsman will not file cases without strong and sufficient evidence
ensuring a high likelihood of conviction. He explained that this is precisely why the Office of the Ombudsman has raised its standard of evidence evidence to what it calls reasonable certainty of conviction. So nag-iingat po kasi yung mga previous, di ba, nag-file ng kaso. Pag-file ng kaso, may na yung kasong final, halimbawa kay Bong Revilla, kay Jingo Estrada, nakalabas pa rin. Napawalang sala. Kaya wait lang muna kayo. Huwag masyadong magmadali. Case build up. Sinisiguro po yung kaso na ipa-file may 99% conviction po. Tulad ng previous administration. Nag-file ng kaso. Pero hindi man po sa korupsyon. Kay Laila de Lima, yung kaso sa drugs. Di ba? Nakulong si Laila de Lima. Yun pala, gawa-gawa man lang yung asunto. Wala man talagang matibay na kaso na ebidensya laban kay Laila de Lima. Ngayon, ML Party List Representative na. O di ba napahiya si Napahiya si Digong. Wala man palang sala si Laila de Lima. Inimbento yung mga ebidensya, yung kaso. Kay Juan Ponce Enrile, ganun din. Pork barrel. Pati yung kanyang Chief of Staff si Reyes, Attorney Reyes. Di ba, last month pa lang, napawalang sala. Si Johnny Ponce Enrile, napawalang sala. Pati si Attorney Reyes. May na yung kaso. Hindi pwede pong magmadali para lang yung mga clamor ng mga mamamayang Filipino masatisfy. Hindi gano'n na pampolitika. Dapat matibay yung kaso. Kaya hindi dapat minamadali ang pag-file ng kaso po. Pero yung naganda na po ng mga kulungan, yung Biocor braces for 8,000 detainees in flood control scandal, sabi ni Gregorio Pio Katapang Jr. Yan sa report ng Bilyonaryo News. The Bureau of Corrections, Bucor, has been ordered to prepare prison space in Mindoro for up to 8,000 detainees linked to the multi-billion peso flood control scandal. Bucor Director General Gregorio Pio Katapang Jr. said, siguradong kasama diyan mga senador at congressmen at DPWH officials. Kaya maghintay muna po kayo. Maraming ikukulong, maraming makukulong kasi marami yung sabit. In-expose nga po ni kung paniniwalaan natin, yung mga expose sabi ni Attorney Wilfredo Garrido, attention-seeking Nepo baby, Congressman Liviste, lahat lang senador sabit, pati yung nanay niya. Pati si Loren, may insertions. Hindi madaling sabi, sabit din sa kickback si Loren. At ngayon, mga kababayan, sa DPWH leaks na tinatawag, lahat ng senador sabit. Pati si Loren sabit. Ang nakapagtataka si Pacman hindi man parte ng 19 Congress, pati si Risa. Si Risa parte. Si Manny Pacman, si Pacquiao, sabit pa rin, may insertion pang 2 projects daw. May requested projects sa NEP 2025. So, pag pinaniwalaan natin ito, yan daw yung listahan ni Cabral, sabi ni Liviste. Kung paniwalaan natin yung mga sinasabi niya, lahat sila dapat pumasok sa priso. Tama na dapat talaga paganda ng Bureau of Corrections. Bucor braces for 8,000 detainees in flood control scandal. So sabi ni Katapang, the accused niya would be held at the Sablayan Prison in Penal Farm, which houses the Supermax facility. Kasi ang dami po nila. He explained that the projected number of inmates was based on the computation tied to the alleged ghost projects. Kasi 400 yung ghost projects. Sa isang ghost project, mga 20 ang may signature. So 20 multiply by 400, 8,000. So we have to anticipate this kung may makukulong. Sabi po ni Katapang. So Katapang said construction of the facilities is already underway. So pwede na silang magtayo ng
isang malaking barangay. Itong mga opisyal, mga senador, congressman, mag-put up na silang sarili nilang barangay, pamumunuan itong mga kurakot na sangkot sa multi-billion na flood control anomalies. O, di ba? Sila doon ang gobyerno. Isang barangay ng mga kurakot. Kaya wait lang po kayo mga kababayan. Yung iba masyado ng impatient. Bakit niya wala pang mga big names ang nakukulong? Pinapalabas nila lahat dili sapsap. Hindi man po dili sapsap si Diskaya. Big name mga kababayan si Diskaya. Bilyonaryo yon. O ngayon, yung anak ni Loren, si Batangas Representative Leandro Ligarda Liviste, nirelease ngayon. Ayan, 33 minutes pa lang. Binalita ng Bilyonaryo News Channel. Nag-release ng listahan ng DPWH projects that was given to him by Cabral. Ito yung tinatawag na DPWH allocables. Liviste shared the district-by-district project list on the social media saying it details the allocable or designated budget for DPWH projects per congressional district. According to the document, the allocable amount totals 401.3 billion pesos. So sabi niya sa kanyang post, bukod dito may outside allocable naman na inallocate ng iba't ibang mga proponents kasama ang amendments or insertion sa House, Senate, BICAM, pati na rin sa NEP. Kaya umabot ng 1.041 trillion ang 2025 budget. Ito yung mga pinost niya mga kababayan kani-kanina lang, mga 2 hours ago. Ayan 2 hours ago mga kababayan. Sa kanyang distrito ay nakapangalan yung kalaban niya si Eric Buhain. Wala yung hindi yung pangalan niya kasi siyempre bago siyang congressman, nakapangalan pa dito si Eric Buhain, yung kalaban niya. Yan Sabi niya dito, nagbigay na rin po ako ng kopya nito sa media para sa kaalaman ng publiko. Sana po ay hindi magalit sa akin ang aking mga kasamahan at may iba rin naman pong sources tungkol sa DPWH. So itong mga budget na to, hindi nangangulugan na ninakaw na to. Mga allocables, ang ibig sabihin po, capable of being assigned, allocated, or distributed. Yan man lang po ang ibig sabihin ng allocables. Ngayon, tulad ng insertions at proponents, na-demonize na rin po ang ibig sabihin ng allocables. Na biglang tingin, nabigyan na po ng panibagong kahulugan. Ang ibig sabihin, ito yung mga budget na pwedeng nakawin. I-kickback mga kababayan. Ganyan, di lahat ng congressman naman may budget. At ng distrito mayroon. Kung lahat tumatanggap ng kickback is OP, di lahat guilty. Pero sabi po niya, sabi ni Liviste, kasi doon sa insertions po, kasama din pala yung nanay niya. Hindi naman na niya lahat ng insertion. Masama. Biglang kambyo po mga kababayan. So baka ito din ang magiging ang sasabihin ni Leandro Liviste, yung mga kapanalig niya, kalyado niya na may allocables, hindi masama. Yung mga kalaban niya sa politika, masama yung may allocables. Tulad ng insertions. Tulad ng salitang proponent. Yan ang mali dito po sa mga pinagagawa ni Liviste. Sobrang pasikat kasi mga kababayan. But anyway, kung yan ang gusto niya, di sige. Idamay niya, pati yung nanay niya. Di ba po?